dear beloved, Boss Mike Cervera. Yung tatlong vlogger, nako, na makukulong daw. Nako! Oh, eto na mga kababayan. Punta na natin. Pasok! Having three resort person did not attend. Ayan, mga kababayan. Maalala nyo, at hindi naman kaila sa inyo, na nung nakaraang mga araw, abay nagkaroon ng hearing, pagdinig dyan sa Kongreso. Kung tawagin mga kababayan ay TRICOM. Ano? Yung TRICOM committee. Tri-committee. Ano? Tatlo pong committee po yun na nagkasama-sama para sa isang hearing. Eto na mga kababayan ko. Alaka. Nandoon na, nagdatingan na yung mga DDS vlogger. Lahat po sila nag-iiyakan. Hindi ko ba alam kung bakit sila mga kababayan? Thank you naman sa mga bagong subscriber. Catherine Caligeta. Kaliega. Sorry, malabo mata ko eto na mga kababayan. Dinando doon na nga sila. Mga kababayan, isa-isa, mga kababayan na sila ay inimbita nga dyan. Nung una, sabi nila, hindi kami dadalo dyan. Meron namang Korte Suprema. Bakit naman ako pupunta dyan? Diba? Pupunta kami ng Korte Suprema at kami aapila na mali. Unconstitutional yung ginagawa nyo sa amin. Okay, ngayon mga kababayan, hindi naman sila kinatigan. No, hindi naman sila kinatigan ng Korte Suprema. Nandoon pa sila sa labas ng Korte Suprema. Akala mo naman, matatakot tong mga kongresista. Ano nangyari mga kababayan? So nabaliwala yung paghingi nila ng TRO. Sa ginagawang pagdinig dyan sa Kongreso. Eto na mga kababayan, napilitan na sila. Sa kabila ng mga matatapang na mga salita nila na hindi daw sila dadalo. Dahil ganito, ganyan. Eto na. Pagkatapos niya mga kababayan, napilitan sila na dumalo. At ayun mga kababayan, napanood nyo naman kung anong tapang nila sa social media tulad na sinasabi natin na sa social media lang sila matatapang. Lumabas ang totoo, mga duwag pala. At umamin mga kababayan na mga fake news talaga sila. So ano pang mga kredibilidad meron yung mga yan, mga kababayan? Tanong ko lang, ano po ang kredibilidad ng mga vlogger ni Digong at ni Sara, kung sila mismo ay umamin na fake news talaga? Kita nyo, alam nyo mga kababayan, eto lang. Kahit anong galit ninyo, kahit kaninong tao, parang awa nyo na. Wag kayong gagawa ng kasiraan niya na hindi naman totoo. Kasi mga kababayan, kahit anong tama ninyo, kapag kayo gumawa na ng kasiraan ng isang tao na hindi totoo, abay magiging mali kayo. Diba mga kababayan? Yan lagi kong binibilin sa mga kaibigan natin, na mga vlogger. Wag kayong gagawa ng ng mga ka-fake newsan, ng mga paninira. Kung sila'y ganon, hayaan natin sila. Wag tayo. Wag tayo gagaya sa ginagawa nila na paninira sa kandidatong sinasamba nila. Di po ba mga kababayan, tandaan nyo yan, kahit kayo na mga nanonood dito, maging saan mang panig kayo, maling-mali na gantihan nyo yung taong kinaiinisan nyo o yung kaaway ninyo o ano pa man tawag ninyo na hindi nyo nagiging kaunawaan, gagawan nyo ng ka-fake newsan. Maling-mali po yan mga kababayan. So eto na. Tuloy natin, sino ba yung mga tatlo na yan? Pasok! The following three resort person did not attend. Miss Lauren Marie Badoy, Patay, hindi dumalo yan si Badoy. Mr. Jeffrey Almendra Celes, Nako, isa pa yan, si Kalbo. Mr. Alan Troy Sasrugando Sasot. Patay ka. Sas, paano ba yan? Magkaibigan tayo pero wala kaming magagawa dyan. Isa lang sasabihin ko. Isa lang sasabihin ko sa iyo. Kung ako sa iyo, sumama ka na kay Pebbles Kunanan. Ako na nagsasabi sa iyo.
At sigurado matatahimik ang buhay mo. Yung mga pinaglalaban nyo kasi, mga kababayan, hindi na ho para sa bayan. Tulad ng mga sinasabi ko, ang pinaglalaban nila para sa iisang kandidato o iisang politiko. Di po ba? O isang pamilya ng politiko. Tandaan nyo mga kababayan, lagi ko itong sinasabi. Ang pagiging katapatan ng isang Pilipino ay naipapakita sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa bayan na to. Hindi sa pagpapakita sa pagmamahal mo sa pamilya o isang politiko. Di ba mga kababayan? Kasi yung mga kababayan, karamihan sa kanila. Kitang-kita nyo naman, wala na hong pinaglalaban para sa bayan, kundi ang makikita at mararamdaman ang pagmamahal nila para sa isang mga politiko, nagiging panatiko. Di po ba? Kaya nga ho mga kababayan, ako at sa iba naming mga kasama, mga kababayan, kami ho'y nababas din ng mga kasama namin ng ating mga kakampi sa pakikipaglaban para ipagtanggol si Pangulo eh. Eh bakit to? Eh kasi nga ho mga kababayan yung aming prinsipyo na na gusto namin malaman at ipakita sa inyo totoo. Kahit sino, kahit kaibigan, kahit kapamilya, kung mali, mali. Di ba po ba mga kababayan? Eh bakit ho? Eh ayuho namin, nasasabihin nyo, panatiko ni Pangulong Bongbong. Oo, loyalista ako. Pero lahat na sasabihin ko rito ay para sa ikakabuti ng sambayan ng Pilipino at ni Pangulo. Ganun lang ho yung mga kababayan eh. Bakit hindi ho ba maunawaan? Di po ba? Hindi po ba pwede na dapat batikusin natin ang dapat batikusin kahit kakampi pa yan? Kakampi ng Pangulo, kakampi ng kahit sino. Aba, kung nakikita naman nating mali, tulad ni Manang Aimee nyo. Di po ba? Tama pa ba yung ginagawa ni Manang Aimee nyo? Kapatid ng Pangulo. Pero, kita nyo naman, mismo, ang kapatid niya na mismo, na sumurrender na at sinukuan na Sinukuan na ni Manang Aimee, ni Pangulong Bongbong si Manang Aimee. Tayo pa kaya, sino tayo? Di ba? Sasabihin ng iba, bakit nyo binabanatan si Manang Aimee? Kapatid yan. Bakit nyo binabanatan si Lagdameo? Best friend yan. Anak ng pating kayo talaga, hindi nyo magets. Hindi nyo magigets. Oo. Ulitin ko lang, huwag kayong maging panatiko sa isang politiko. Ang gawin nyo, kung ano yung nararapat at kung ano yung dapat na makakabuti sa bansa at para sa mga kapwa natin Pilipino, dun tayo. Di ba? Dun tayo. Hindi ho sa iisang tao. Ang Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko sa inyo, darating ang panahon, mawawala na sa kanyang termino at yun ang ating pinaglalaban dito. Bakit to? Hinalal ng taong bayan tapos gusto nyo tanggalin, pababain. Aba, hindi naman kami papayag nun. Binoto namin, tapos tatanggalin nyo? Ano kayo? Mga loko-loko? Di ba? So, eto na mga kababayan. Maliwanag naman siguro yung palawanag ko para inyong maunawaan kung ano yung ating pinapanindigan dito. Di ba? Sige, eto na. Sino yan? Yung tatlo na yan. Narinig nyo naman. Alam nyo naman ito, talaga namang kilalang mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos at ng gobyerno. Sandamukal din ang kasinungalingan ng mga to. Pasensya na. Pasensya na, pero totoo yung sinasabi ko. Tuloy. The following three resort person did not attend. Miss Loren Marie Badoy, Mr. Jeffrey Almendra Celes, Nako. Mr. Alan Troy Sasrugando Sasot. Yan. So, Bakit to hindi dumalo? At kailangan isyuhan na ng na-isyuhan na ho ng masa-cite in contempt na to mga ito, mga kababayan may we inform those mentioned that have been issued a subpoena Nako. that the subpoena is still in effect. Mr. Chair, may I? The next step after subpoenas have been issued, if still the mentioned personalities will not attend the next hearing, the committee has no recourse but to issue a contempt order if they Yun. will not show on or they do not attend on the next hearing tentatively scheduled on April 8. Nako!
So mga kababayan, March, April, ilang linggo na lang. Oo. Ilang linggo na lang to, mga 2 linggo na lang mga kababayan. Eh paano yan si Celes? 'Di ba tumakbo na yan? Ginaya na ho si ano eh. Ginaya na ho si Roque, mga kababayan. 'Di ba, Hargon? Oh, eh paano ngayon niya mga kababayan? Wala na si Celes. So, etong si Celes, mga kababayan, eh mananatili na lang na magtatago yan. At isa na rin ito sa hahantingin ng Interpol. Ano po? Interpol, mga kababayan. Nako, Banat PH. Malapit na yan. Ang alin? Malapit na silang mahuli. So, ayan, mga kababayan, Oh, si Badoy, si Celes, at si Sas na kaibigan natin. Sas naman kasi, bakit kasi ang bilis nyo kasing magtampo? Pinagtanggol natin noon, pero bakit kayo humiwalay ngayon? Nalulungkot lang ako. Kaya lang ganun talaga sa politika. Sabi ko nga, wala tayong permanenteng kaaway, wala tayong permanenteng kakampi. Kaya alam nyo ang politika, talaga, mga kababayan, ay, nako, iba. Kaya kailangan, tandaan nyo, laging lawakan ng pangunawa. Huwag ho basta-basta emosyon yung ginagamit ninyo. Diba? Diba? Kaya nga ho, mga kababayan, naalala nyo ba, yung pagkakahuli ni Digong, di ba hinuli yan sa Villamor? Sabi nila, bakit hindi nyo man lang hinayaan na makapunta ng ospital? Bakit hindi nyo man lang hinayaan na mabisita ng doktor niya doon sa ospital? Bakit ho? Bakit hindi nyo dinadaan sa due process? Alam niyo mga kababayan, ito yung pinapaliwanag ko sa inyo lagi. Kapag kahuyan lumabas pa ng Villamor, mga kababayan, magkakaroon ng kaguluhan, pinaliwanag ko na to uulitin ko na lang. Pagkaho, si Digong nakalabas pa ng Villamor, at kahit nasa sasakyan yan, kahit combo yan, nakita nyo naman ang kanilang mga taga-suporta, parang mga nasasapian ng 13 demonyo. Kung si bro may apostoles na 13 at isa may Judas. Mga kababayan, lahat ng 13 na sumasapi sa mga DDS, puro mga Judas yan. Our beloved Boss Mike Cervera.